So mga ka-master, mga ka-advanced hobby, so welcome po sa ating Q&A portion with our special guest, with Sir Boss Nelson Chu and Boss Anson O. So ngayon po, ang gagawin po natin, may mga questions po sa ating YouTube page and then FB page. So pipili po kami ng mga question which is itatanong po namin sa inyo. So pwede nyo po sagutin based on your experience na rin, sir. So mag-shoutout tayo ng mga viewers natin later on. And then ang unang katanungan po na napili po natin galing kay Sir Jonathan De La Cruz. So shoutout po Sir Jonathan De La Cruz. Good day po, idol. Halos wala na po akong matatanong since sa simula pa lang po ng mga vlogs sa YouTube at post nyo po dito sa FB ay napapanood ko na. Siguro ang matatanong ko na lang po, since ang PHA ang pinaka-mother club sa Philippines, may program o plano po ba kayo, PHA, magpalaro ng One Love Race? Since dumadami na din po ang nagawa ng mas maganda sana kung ang pinaka-main ang magagawa noon, marami din po kasing mga gustong magkarera kaso busy sa work or sa isang bagay kaya hindi makatutok sa race. For sure, maraming sasalit. Isa na po ako doon. Maraming salamat po, Idol. God bless. So, ang pan ni Jonathan is ang PHA ang gagawa ng One Love Race. Yes, kung mag-organize. Okay. Kano sumagot, Patrick? Sagutin ko yan. No? Mahirap kung mga PHA ng One Love Race. Hindi namin alam kung saan nalagay. No? So, sa totoo lang, parang may One Love Race na ang PHA. Yung Alegre One Love Race. Kasi si Boss Jan Alegre, PHA member yan. No, PHA trustee siya. Oo, officer yan. Trusting officer sa si Boss John. So, if ever na gusto nyo sumali sa One Love Race, then wala kayong law, yan, yes, we would suggest kay Jan Alegre, at least transparent doon, fair, everything fair. Yun lang, if you want to join kay Alegre, kailan bilisan nyo dahil in less than a week, puno na kaagad. Yes. So, paka yung kay Alegre One Love Race, parang PHA One Love Race niya. Kasi ang PHA, una, walang lugar. Saan namin lalagay? Dahil nag-umuo pa lang kami sa compound. Second, yung mag-asikaso. Sino mag-asikaso? Lahat ng trustees very busy. Yung trabaho lang sa PHA, problema na namin, hindi namin kaya asikaso pa yung One Love. Okay. And if ever na, let's say, maybe gusto nila makalaro ng mga PHA member, di ba? Kaya gusto ng PHA member na, PHA One Love Race. Actually, paka sa Alegre One Love Race, parang nakakalaban nyo na ang PHA member. Almost lahat ng member ng PHA may entry dyan. Okay, para akwasin. Tsaka, mahirap magbuo ng OLR ang PHA kasi una-una, ang PHA, walang may-ari. Yes. Dapat ang maggagawa niyan yung talagang merong lugar. Wala na kaming lugar para saan namin tatayo yung PHA, kaya mahirap. Siguro yun ang pinakamaganda kung gusto niya sumali kay Alegre. Yun ang pinaka-the best na. So, sa ngayon yan na talagang pinakamaganda. Okay. So, ayun. So, ang second questions po natin galing po kay Ron De Los Santos Vargas. So, paano mo i-optimize ang gut microbiome ng inyong kalapate para makuha ang pinakamataas na nutrient absorption habang nasa high-intensity training pace nang hindi nagkakaroon ng digestive upset o pagbaba ng immune system? Medyo malalim yung malalim yan yung question niya. So, siguro yun papasok na dyan yung mga vitamins na papainumin. Lalo na yung mga tipong Ideal or yung kay Manny. Yes. Yan ang alam ko. Ewan ko sa iba kasi Victory Digestion. Victory ang ako, yun ang ginagamit ko. Yun yung ginagamit ko rin. Boss Manny. Victory. Maganda yung hindi ako sa kay Manny talagang maganda yung product ni Manny. Tama. So, dapat yung gusto niya, direct niya kay Boss Manny Gold. Taka about yung mga feeds yata, it was one of the item there. Si Manny, meron din mga feeds Yes. Kompleto na So, ginagamit ko rin feeds ni Manny. So, para complete nutrients, kay Manny na lang. Okay. Ayun, so shout out kay Sir Ron De Los Santos Vargas. Susunod po ng question natin galing kay Christian Giobu. Good day po, Boss Idol. Tanong ko lang po, ano po bang magandang pabaon o kondisyon po
sa 2 days in crates po sila. Kasi po dito po sa akin sa Tarlac yung BBC Club po namin dito, first lap of derby pa lang po on Friday. Na ang basket index Sunday release na nakasanayan ko naman po na sa mga club namin dito, dati po for last 2 laps po, nagto 2 days race na sa crates. Kita ko po kasi ang sa performance ng ibon talaga naninibago. Ano po kaya magandang pabaon or gawin para di sila masyadong may stress? Salamat po, boss. Ay. Ito, hindi ako sumagot niya. Wala tayong nabaon eh. Ito lang siguro may sagot ko eh. Kasi mga fancier, unlike sa PHA, inisip lang what's best to give to the birds during loading, meron mga special na gamot or what. Sa amin, I think everybody, normal lang, usual lang ginagawa na lumipad ka. Kasi once na malusog ang kalapate nyo at may magandang bloodline, lilipad yan eh. Yeah. Wala yung babaon o anong gamot bibigay mo na lilipad siya on that day. I don't think we do that. Tsaka, pabaon, hindi ako naniniwala kasi bigyan, pakainin mo siya ng Friday, baka tunaw na ng Saturday yan eh. So, depende na sa ibon kung makakakain siya doon sa truck or makakainom. Oh, yes. Ang importante, makainom. Yes. Tsaka kung kondisyon ng ibon, hindi mo na kailangan ng pabaon. Okay. Kailangan I agree, yung tubig. Yung hindi sila kumain, kaya pa eh. Pero yung tubig, Tubig. yes, Yes, important. Importante makainan yung ibon natin sa truck. Yes. No? At tulad na sa sinasabi ni Parin Jimmy, mas kaya tiisin ng kalapati ang gutom kaysa uhaw. Aha. Yes. Obserbahan nyo, baka gusto nyo subukan, let's say may monitor kayo, subukan nyo. 3 days nyo, hindi pa inumin yung ibon nyo. 3 days. Walang tubig. Maaari patay na. 1 week nyo, hindi pa kainin. Buhay pa. Buhay. Kasi may tubig. Mm. Yan ang importante dyan. So, actually, maraming nagtatanong sa akin, kung may gamot daw papatulin. I don't think so meron. Kasi kung may talagang meron yan, That winners na. lahat ng ibon natin matulin. Walang ganon, di ako niniwala. Kasi yung Spitbird, sa lahi na niya yun, hindi sa damot para tumulin siya. Maaaring tumulin dahil sa motivation. Pero sa damot para tumulin, hindi ako niniwala. Kasi kung meron nun, di lahat ng ibon natin matulin lahat. Tama. Yes, oo. Di ba? Yun lang sa akin. Okay, so ayun, shout out kay Sir Alex Duarte. Ngayon, ang question po kay Jason Bonilla. Kay Sir Jason Bonilla, ang tanong niya po, paano po ba malalaman na kondisyon na po ang ibon? Paano daw malalaman? Ako na sasagot. Yes. Siyempre, for me, pag tinignan mo yung ibon na makinis na, Yung physical appearance. physical appearance niya, di ba? Makinis na, then ipot niya, talagang pag morning, yung buong buo. So, yun ang mga, characteristics na kondisyon ng ibon. Maputi ang Maputi ang ilong, pink ang breast niya. pink na yung dito. Yeah. Kailangan pink, kasi magkaiba yung pink sa yung violet, di ba? Hindi, violet. Violet masama na yun. Pag violet, sobra sa lipan. Sobra Or sa hindi maganda yun pag violet. May Saka mapulbos. madulas. Yeah. Kaya talaga kailangan, mas maganda talaga paka-pinkish. Oo, hindi pwede, So pag na-violet, may problema na. May problem yun. Last but na yun. Last pag yun. Parang kalamate, di ba? Last but na yun, paka-pink. Ano maganda yun? Ayun. So, Sir Jason Bonilla. So, we hope na nasagot namin ang question mo. And then, our next question, Naig Balazon. Ito pa kay Boss Jaime. Good day, Sir Jaime. Ang question ko po, during conditioning, paano po malalaman na nasa tamang kondisyon na po ang ibon bago ikarera? Pwede po ba ito malaman sa droppings, sa hipo at sa itsura ng balahibo? Sa droppings po, meron po bang tamang texture o kulay na indication na nasa kondisyon na po ang ibon? Thanks po sa sagot, sir. I think it's the same answer to the previous question na ang dropping dapat buong buo, tapos mapulbos yung kalapate, pinkish, puti ang nostril, the same. Yung sinagot namin prior to this. Ay, Parang pareho. natin sa physical, kasi siyempre yung sa internet, din natin nakikita yan. No? Sa physical, na kailangan matulbos na sila, makinis, makulit na ibon, talagang
kumbaga sa panabong, talagang palaban na siya. Okay. So, ayan. So, ang next question natin galing kay Sir Speed Winslow. Speed Winslow. Ang tanong niya, kailan po ba dapat mag-inject ng PME vaccine? At ilang beses po ba dapat mag-inject sa isang taon? Isang sistema lang po ba ang ginagamit nyo sa North and South race? Possible po kaya na magkaroon ng PHA na invitational race na mas malayo pa sa PHA MacArthur? Salamat po. Okay. I think ito, kanya-kanya ng answer tayo. PMV Si Mauna vaccine. Kapandre. Yung PMB, twice a year. Twice a year. Ang PMB. Then regarding na mas malayo sa MacArthur, no? Di sir, sa PMB muna tayo. Paano yung nagiging application mo before paghiwalay, vaccine, and then Ako, bago once ka na winalay ko na yung inappendix, lalagay ko na sa flylo, yan, binamakunahan ko na. Okay. Okay. Mga 30 days old po ba Yes. or 60 days? Na-experience ko lang. Kasi meron iba nagsasabi, may bakuna na raw, bakit tinamaan pa? Ha? So mga ibon, may tama na yan, date nyo na nabakunahan. Kaya nung nabakunahan nyo, parang baliwala kasi may tama na siya. Okay. Pwedeng ganun. Na-immune. Nalint na kayo ng bakuna. Okay. Kasi sabi, dinapunahan ko naman yan, bakit tinamaan? Yung pala, may Carrier na. Kaya ganun. On next vaccine mo, kailan na susunod, sir, after ng winning? Ako, before ng training na. Road training. Yes. Okay. Tsaka ako ginagawa. Ayun kung sa sistema ng iba. Hindi, kanya-kanya sistema. Yeah, Okay. So, sa'yo, sir, 2 times a year. So, win before I think yung 2-time test for the racer. Yes, Racer. yes. Racer ang pag-usapan. racer. Okay. Racer. Then regarding sa MacArthur, gusto nila, anong Mas, gusto nila? kung mas malayo, Anong mas gusto sabihin niya? sa MacArthur. PHA invitational. Kung ilalayo pa daw natin na isang, Subukan muna sa MacArthur. Ang dami nga hindi makakuwi ng MacArthur, dalawin pa natin. kaya, Walang biro yan. yes. Hindi naman hindi man kailang may ibon natin kasi yung MacArthur race natin. Kaya namin ginawa yung MacArthur race, ang BHA ko ng MacArthur race. Kasi maraming member na gusto sumali sa BHA. Yes. No? Na iba malalayo na hindi nang pasok sa radius. Kaya naisipan ng mga board of trustees dati nung buhay pa si Boss Peter yata kasi Boss Paul, naisipan namin para mapagbigyan natin yung mga Out of radius. Out of radius. mga out of radius na member. Kaya gumawa kami ng MacArthur race. So, para lahat makasali. At So, least kahit pa sa Ngayon nga, MacArthur. meron tayo North Sector and South Sector. Dati, NCR lang. Yes, So, yes. pinalawag na natin para lahat makasali sila. Hmm. Di ba? So, huwag natin dalagang pa. Hirap na nga sa MacArthur eh. Hindi, ang aim naman natin may mag-clock talaga ng MacArthur Yes. Kasi kung ilalayo pa, baka wala nang mag-clock. Yes. Di ba? Mahirap. Kasi ang weather natin dito, hindi, unlike sa ibang bansa, talagang ang weather forecast na was maganda talaga. Dito sa atin, hindi perfect ang weather forecast natin. Yes, Even na sinasabing maganda pa noon, baka sa atin din, mulan eh. Yes, Di ba? Hindi natin maswerte, kaya MacArthur pa lang, hirap na. Okay. Okay. Sir Anson, ang question na isang sistema lang po ba ginagamit nyo for North and South race? Vaccine. Ay, yung vaccine Hindi, bago yun. yung Ibang sistema. system yan. Yes. Ito, di ba tayo tapos? Sorry. Vaccine. Okay. Vaccine. Ganito ako mag-vaccine eh. Pag nag-win ako ng ibon, iba-vaccine ko na siya. After 2 weeks, magbo-booster ako ulit. Okay. Oh. So, ilang beses po kayo mag-vaccine? Twice. lang. Oo. So, pag win ko, siguro, pag nag-win ako, mga 25, 26 days. So, after 14 days, booster siya. Same PMB lang? Or Oo. you're using 4-in-1 or 2-in-1? 5-in-1? 2-in-1. Kasi yung 2-in-1, ando doon na yung, sa alam ko, adeno, And PMB lang? 2-in-1? 2-in-1. Kay Mr. Rezo ko kinukuha yun. Hipra. Hipra. Yung Hipra, ano lang yun eh. PMB lang. PMB lang yan. Yun ang ginagamit ko sa breeder once a year. Once a year. So, Once a year. So yung the other one kay Ray is Hipra. Is 2-in-1. Adeno. 2-in-1. 2-in-1. Adeno Oo. and PMB. Adeno yun, tsaka PNB. So far, hindi ako tinatamaan ng adeno na. Okay. Kaya boss? Hindi, about MacArthur. Parang kasi yun na yung pinaka-special race natin, MacArthur nga kung ilalayo natin, another gastos yun. So another, parang diba? Ano yun?
Parang mahirap. Mahirap. Oo. Okay. Hirap na tayo magpauwi ng MacArthur. Ilalayo pa natin ng Kamo, Surigao o maasin. Late. Hindi, maasin eh. Ano, Mas malapit yun. Konti ang ano nun eh. Siguro, Surigao, parang another gastos yun. Parang mahirap yata na. Okay. Sa akin naman, I vaccine twice. First vaccine is nilalagay namin, pag nag-win kami, nilalagay namin sa individual cages. Check namin ang poop nila kung okay. Ang mga 3 days to 5 days, pag okay na, magba-vaccine kami, tsaka ilalagay ko sa lock namin. Then, we start our road training July since ang club is August. So, before July, by June, nagbo-booster ako. Okay. Same vaccine na. Brand. Hipra. So, narinig ko nga meron parang adeno, I might go to that. Yes. Hindi ko alam na meron eh. Sabi namin na. Tuwin. Hindi ko alam. Hipag yun lang kaya. Okay. Dito nyo ha. Hindi nila, maganda yung tanong ha. Hindi wala ako sikreto. Baka sa tinanong ako, sinabi ko lang. Now, tungkol naman sa mas malayo pa sa MacArthur, okay, sa akin ganun. Nung more than 15 years ago, ang PHA, Tacloban lang hirap na kami. Ang kukunti lang umuwi, but in the later part, madali na ang Tacloban para sa PHA. So, about MacArthur, kung lalayo tayo, it would take time. Titingnan natin, kung let's say, kaya-kaya na natin MacArthur, at the time we will decide and pag-usapan natin kung lalayo natin. So, for the next 5 years, I doubt. Hirap tayo sa MacArthur pa. Pag kaya ng bloodline natin, na-improve na natin, then we go further. Siguro ano ka na kapag almost 50% nakapag-plug Yes. Easy race na. Ano actually yung MacArthur is, since the first MacArthur, ha? Yung good luck, hindi umabot ang 10%. Minsan na 3% clocking Hindi, lang. meron isa. Maraming nag-clock. Meron isa, yung umabot ng 50. That's one time. Lang. Meron. Hindi. Walang 10% yun. Walang 10%. Walang umabot ng 10%. Maraming nag-clapping. Wala pa umabot ng 10%. Maraming clapping lang. Kasi maraming... Hindi, kasi kwenta Ito. yung marami, Good luck. less than 10% pa rin. Kasi maraming. Wala. Kasi usually, 8 to 900 birds eh. Kung 50 is less than 10%. Di ba? Kung 800 to 900, 80 na 90 na ibon. Wala namang ganun karami. Hindi umabot ng 10% ng clapping. So, hirap pa. So, bakit pa? Maybe in the future, pag nag-improve na bloodline natin, nasanay tayo na mas maraming umuwi, maybe. But I tell you, iba ang Philippines, iba yung sa Europe. Yes. Yung Barcelona, 1,002 easy for them. Sa atin, ang hirap dahil ang dami natin obstacles. Sa terrain. Una, terrain. Yes. Dagat. Lambat. Yes. Okay? Ayun, yung question pa nila, isang sistema lang po ba ginagamit nyo for North and South race? Isang sistema. Ako, talaga isa lang talaga sistema ko. Kasi sumbok malamata hanggang yun. Ayun, Sir Anson. Kagaya ng sinabi ko kanina, bali usually isang sistema lang ako. Pero itong darating na South, ang gagawin ko, hahaluin ko yung babae at lalaki. Pero ang North mo, North, magkahiwalay. hiwalay ako talaga. Okay. North. Ganun ako laging hiwalay, babae, lalaki. Kasi naalala ko dati, nung pinagsama-sama ko sila, nag second overall ako sa PHA, South din yun eh. So, baka try ko ulit. Medyo magulo lang kasi sanay kami talaga sa hiwalay. Okay. Sa akin, North and South isang sistema except sa feeds. Yung cock and hen ko, nakahiwalay. North, nakahiwalay. South, nakahiwalay. And during motivation lang, meron akong mga widow na ginagamit for motivation. Now, sa feeds, sa South, medyo mas malayo na, I add more oil seeds, like flour and peanuts. Yun ang pagkakaiba. But North, isa lang. North, mas madali. Ayun. So, ayan. So, shout out kay Sir Speedwings Vlogs. So, siya yung nagtanong na. Speedwing, parang kilala ko siya. Yes. Kilala. Isa sa mga top 5 po natin, Sir, sa Yeah. natin.
Ang next question galing kay Acecon Lyra Love. Sir, pwede niyo po bang maging topic yung isa sa mga magagaling na linyada sa Pinas na Vandenbroek? Kung sino unang nag-import at anong taon pumasok sa Pinas ang linyadang VDB? At kung ano-anong pang further details ng VDB, madami magkaka-interest din sa topic na yan dahil halos lahat ng seryoso sa pag-erase ay may hawak na VDB, Vandenbroek. Ako meron ako VTB, galing din kay paring Jimmy, no? So, ako talagang malaki ko pinag-cross sa albums ko. Kasi, proven na talaga albums ko. Hindi ako... I think your Alphonse is your base eh. Yes. So, papasok na ibang line Yes. sa base niya. Katulad sinasabi ko kanina, di ba, yung 600 kilometers ng patayan ng ibon ko. Ibon ni Boss John Alegre, cross din sa albums ko. Okay. Yeah. Kasi ako, nung pumasok ako sa PHA, actually hindi ko na naabutan si si Mr. Victor Lim. Alam ko maraming Vandenbroek eh. Actually, one pair lang yun. One pair. One pair na super breeder. Okay. Yun ang one parents ni Pogi. And Pogi is the father of Crack 52. Okay. Pero ngayon, dito, sa ngayon, alam kong marami si Mr. Luis Chu. Na Vandenbroek din. Vandenbroek. Kasi sa pagkaalam ko na, before that, nag-import, nagkuhan sila, nag-pull together. Tama. Oo. Yung first importation from Vandenbroek, Tigalawa yata sila sa club. So that's the first importation. Nung hindi na sila nag-import, si Luis ang nag-continue yearly. Oo. May commitment siya kay Vandenbroek. So ang tingin ko, si pinakamaraming Vandenbroek is Luis. Yes, Chu. yes. Tsaka maraming successful na fan share dito, may pasok Vandenbroek. Yes. In short, bagay sa atin ang Vandenbroek. Oh, yes. Kumbaga nag-adapt yung line niya dito sa Pilipinas. Tama. And then way back ang pagkakaalala ko kasi yung kwento sa akin ni Uncle Cha, yung nasa PHA kami. Parang yung panong kaya ng hapon yata, yung mga Vandenbroek pa na nakuha niya. Kumbaga parang, di ko alam kung 10 pesos yata o bilhin niya. Basta nag-aaral pa daw siya sa Mapua. Ayun yung kumbaga parang iniwan yata yung mga American soldier yata yung ibon na yun. And then parang sila yung mga unang naka-acquire ng mga VDV. And then, yung based na rin sa pagkakaalala ko. Kasi pag magkakwento si Uncle Cha talagang mabibilib ka kasi ang talas ng memorya niya kahit na ganun yung age niya. Mataala si Cha. Kaya kapag kayo siya yung nagkukwento, talagang sobrang interesting talaga yung mga biro panahon pa ng hapon, nakukwento na niya. Yung mga hindi ko maalala na, naalala pa niya. Mas bata ko sa kanya. Si Uncle Cha, online siya mismo nakalaga eh. Yes. Siya nagpapakain. Siya naglimix ng patuka niya. Saka simple lang siya, no? Open lock lang. Walang exercise. Mataala si Cha. Wala siyang luplan na takapatuka. Siya lang lahat. Ayun talaga yung exercise niya. Kaya may maryado niya lahat eh. Pero ang kuwan sa kanya, bloodline din. Bloodline. He's very bloodline. particular with bloodline. So, ayun. So, we hope Sir Ace Con Lyra Love, nasagot na namin ang inyong question. Our next question galing kay Sir Johnny Racimo Agpalsa. So, ang tanong niya, Boss, meron full seedlings pero di sabay na hatch. Pero bot finisher ng Santa Ana sa North at Catbalogan ng South may offspring. Yung Catbalogan finisher may offspring, pwede ko ba i-match sa Santa Ana finisher? Kumbaga parang inbreeding na. Kumbaga, brother, sister, Yung Catbalogan pairing. niya, south, di ba? Yes. Same line. Yes po. Full siblings. Magkapatid. Magkapatid. Both finisher na. North, Santa Ana. Okay, yeah. Catbalogan. So, ang mangyari nun, yung offspring nun will be good for North and South. Good. Kaso, sir, finisher. Kasi ang ano niya, finisher din eh. Pero mas maganda siguro kung i-prepare niya, winner sa winner. Di ba? Definitely, ang overall to overall is the best. Yes. Tama. Yes. Overall sa overall. Kaso, kung ito, finisher sa finisher, parang finisher lang din ang lalabas. Mag-ano siya, i-cross niya sa yung mga nananalo ng Superset. Yes, oh. So, ayun. So, yun, Sir Johnny Racimo Agpalsa. So, we hope na nasagot namin ang inyong question. Our next question
galing kay Jan Toscano. Jan Toscano, dapat pa po bang ituloy buhayin ang mga inakay na nagkasakit? May pag-asa pa bang sila ay mag-champion kung ang mga magulang nila ay dating champion? Thanks. Kung ako kalo. Kung ako, kakaling ko. Ganun talaga. Kasi pagkagamutin natin, hindi pa rin sure kung gagaling siya o hindi. Di ba? Baka nahuli tayo ng oras para susukan ulit ang ibon. Kasi yung... As early as Kung possible. ginamot mo, dehado na eh. Yeah. I prepare na sisyo pa lang hanggang lilipad siya. Walang sakit. Walang sakit. But let's say, malapit ng nabanded na sa may banasam ganun, tapos you have to cure it. Tinamaan ng kanina, salpok. Walang choice eh. Pero for me, kung inakay pa lang, may sakit na dapat. Kasi baka mamaya, hindi natin alam, baka merong issue talaga pagka-hatch. Baka merong... Baka maging carrier pa yan, ha? Yes, mostly. So, medyo kailangan maging masela tayo sa pagpili ng mga Sky Warriors natin, lalong-lalo na kapag inakay pa lang. Kasi, dun mo parang malalaman, kapag ka winning line at healthy naman ang pigeon, ipapanalo ka talaga. Sa pasok pa lang, wala naman sakit, kalang-kal yung lakman ka. Sa tingin niya, hindi okay, kal siya ng kal. Tama. Select the best. Yes, ayun. So, our next question galing kay Prince Sige. Prince Jacket Sige. Ano po ang magandang preparation for breeding? Paano po ito sisimulan? Ano po ang mga binibigay niyong gamot? May mga binibigay ba kayong gamot for... Parang Jimmy, the best sa breeding yan. Oo nga. Hindi, I mean, it's hindi yung breeding eh. It's anong binigay? Flushing. Yung flushing yan. So, you have to clear coccidiosis, salmonellosis, respiratory, lahat yan. Kailang gabutin yan. Internal parasite, external parasite, in short, flushing. So, lahat yan, malinis na sila bago na breeding. May schedule po ba kayo yun? Meron. For example, 1 week muna tayo for blushing. Another week for vitamins. Yes. Another week for electrolytes, the worming, gentle. Ganun. So, ayun. So, kailangan matuto po kayo mag-schedule ng kukondisyon ng mga breeders nyo. Hindi porket nasa stock bird nyo na tapos pag oras ng breeding, salpak na lang ng salpak. Walang preparation. So, hindi rin nakakatulong yun. Which is, I think, na masasabi natin na based dun sa ating mga legendary fanciers, kailangan natin step by step. Walang shortcut. Yes. So, pagpili ng mga breeders natin at pagkukondisyon ng mga breeders para ayun yung sikreto nila for the champions. Yes. Kailangan talaga healthy ang breeder natin, no? Para yung offspring nila, healthy rin. Yes. Okay, after flushing, check mo rin eh, kung lahat condition pa to breed. Kasi meron din na medyo payat pa o medyo hindi okay. Tingin mo, hindi ubra. Do not use it next year na lang. Tama. Select yung talagang well-conditioned na talagang pwede mag-breed for that year, yun ang gamitin mo. Itabi mo na muna at next year ang gamitin, pahinga natin ng 1 year. Ayun. So, again, nakapili na po tayo ng 10 question for this episode. So, meron po ba tayong gusto i-shoutout, sir, ulit sa ating mga viewers po natin? Paki-like na lang din po yung ano natin. Yan. Ayan, sir, invite nyo po sila. Shout out sa inyo lahat, sa lahat na viewers ng Advance Abito, tsaka Facebook page ni Parin Jimmy. Good luck sa karera natin. Ayan, sir, Ansangan. Lahat kayo magano sa Facebook page ni Sir Jaime. Ano niyo ulit? Like and share. Like and share, no? Para at least marami rin matututunan yung mga newbie and marami mapupulot sa mga sa mga veterano. 'Yun. Ako naman nagpapasalamat sa mga nag-subscribe at nag-share sa Facebook page ko at sa YouTube channel ko. Sana mas marami pang manunod dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat. So again, isang episode na naman po ang ating natapos. So sa mga kamaster po natin, mga ka-advance hobbyist, please subscribe po. Like and share and comments lang po. Malay niyo po sa susunod po natin mga guests. Yung mga question niyo po sa aming mga comment page po natin ay maitanong po natin sa mga susunod nating mga guests. So again, meron tayong mga raffle birds po natin every first week po ng month po natin. Lahat po na subscribe po, may chance po kayo manalo ng isang raffle bird galing kay Boss Jaime Lim. So iba-iba pong bloodline yun. Basta so price po yung ating mga raffle bird po natin. So pag once na po na nanalo ko kayo, please
comment lang kayo or PM nyo lang po yung page po natin kung paano po i-claim yung ating mga raffle card. And mga sponsor products po natin, ang Wingmaster Versilaga, Tolme Probiotic, Jason Kaunan Bonamix, and then ang Victory. So maraming po salamat sa ating mga major sponsor. So muli, isa na lang pong episode ang ating natapos. Again, maraming po salamat. See you on our next episode. Thank you. Bye. Thank you so much. Ayan.